ay sa pangalan po ng dakilang Panginoong Kristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain, kung saan meron tayo dalawang aralin upang kasahin at bigyan ng buhay para sa araw na ito. Ngayon po, meron pa tayo dito isang aralin. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1. Pulo yan, dos. Sabi dito, nang ika-anim na buwan nga'y, sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea ngalay Nazareth. Kumbaga, ang panahon po kasi noon, wala pang tinatawag na pangalan ng buwan. Pag sinabing ika-anim na buwan, mula sa pagpapalit ng taon, magbibilang siya ng 6. Sabihin natin sa computation na yun, June. Saka dumalaw ngayon ang Anghel Gabriel sa Galilea. Sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay, Jose, ang kanyang David, at Maria, ang pangalan ng dalaga. Mapapansin natin, yung mga dalubhasa na nagsasalin ng kaya. Kapag pinangungunahan ng Espiritu Santo ang pagsusulat ng mga kasulatan, palaging nauunahan natin. Dumalaw ang Anghel Gabriel sa isang dalaga. Bakit hindi niyo ba pinakilala? Ang una niyang pinakilala, na siya'y mag-aasawa sa isang lalaki na ang pangalan Jose. Unang pinakilala si Jose, bago yung pangalan ng dalaga na si Maria. Ganyan po talaga. Palaging priority ang lalaki. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magala ka, ikaw ang totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasalita." Sa Bicol, ginagamit yan minsan sa panalangin ng mga Tagalog. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Bukod kang pinagpala sa babae at pinagpala ang iyong bukod. Yan po ay papuri ng Anghel Gabriel kay Maria. Paano natin sasabihin na panalangin ninyo? Parang malayo. Ngayon, kung sa kalagayan ng isang babae, dalawin ka ng anghel at gayon ang maririnig mo, ano kaya ang magiging reaction? Na sinabday niya, midami ng dalaga, ikaw yung naging mapalad. Dahil nakita siguro sa pag-uugali ni Maria. At napapanahon na rin na sinasabi, at pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ibig sabihin, nagpili na ngayon ang Diyos sa pamamagitan ni Anghel Gabriel ng isang dalaga na siyang maglilihim at magdadala sa magiging katawan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya po, yung papuri ni Gabriel, ang Anghel Gabriel, magana ka. Kaya po kung pag-aaralan po natin, napakasarap pakinggan, lalo-lalo na sa isang babae, na pinili para siyang maging daan upang isilang ang tinatawag na Mesiyas. Sabi dito, datapwat siya'y totoong nagulumihanan.
Kumbaga, kombinasyon yan ng gulo na yung isip mo, pero may lahalong saya. Nagulumihanan, parang kang nagtataka. Sasabing ito, at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. Kumbaga, hindi niya pa mag-gets. Ano yung good news? Bakit ako? At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot. Sa totoo lang po, mayroong mga mabubuting bagay na na-offer sa atin ng Diyos. Ang palagi pong sinasabing una, na pinaka-step para ma-absorb, para maunawaan natin, para maintindihan, walang iba, alisin yung takot. Kasi po yun ang magpapagulo ng isang bagay. Halimbawa, pinili tayo, binigyan ng isang chance o pagkakataon para maging lingkod ng Diyos. At palagi dyan unang sinasabi, huwag kang matakot. Halimbawa, gagawin kang isang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Sample. Ano nang sinasabi niya? Huwag kang matakot. Dahil, siyempre, kapag umiral kasi ang takot, hindi mo kayang tindigan ang maging tagapagsalita ng Ebanghelyo ni Kristo. Kasi po, tatalunin ka ng takot. Halimbawa lang po yan. Kaya ganun po naging approach ng Anghel Gabriel na dapat alisin muna ni Maria ang takot para maunawaan niya yung sasabihin niya. Ano sabi ng Anghel? Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nagkasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Kumbaga, ang naging nangyari kay Maria, para sa chosen people, pinili, nagkasumpong ng biyaya sa Diyos. Ano kaya ang batayan ng Diyos? At nasumpungan ng biyaya si Maria. Dahil sa kanyang pag-iingat sa kanyang sarili. Dahil, unang-una, hindi siya nag-influensya ng ibang mga babae. Nag-ingat siya sa pagdadalaga. Naging tapat siya sa pagsunod sa mga kautusan. Yun po yung mga dahilan. Siyempre, may pagbabatayan ng Diyos para sa pagpipili. Ngayon, nung mapawi yung takot si Maria, ito ang sabi. At narito, maglili ka sa iyong tiyang at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan, Jesus. Kumbaga, direkta na mismong sinabi ng Anghel Gabriel na kinakailangang maglihi at manganganak ng isang lalaki na ang pangalang ibibigay, Jesus. Sino yung Jesus na ito? Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklok ni David na kanyang ama. Kumbaga, mapapansin natin, yung hula, yung pagkakasabi ng ating Anghel Gabriel, ibibigay ang luklukan ni David. Ngayon, siyempre magtataka ngayon si Maria, anong klaseng luklukan niya? Wala naman siyang connection doon sa kay David. Sabi dito, at siya ay maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. Hindi po literal na luklukan, kundi kung papaano yung pamumuno ni Haring David, ganun po ang magiging kalagayan ng kung paano namuna
si Haring David sa mga Israelita, ganun din po maghahari itong Jesus na ito na siyang ipapanganak ni Maria. At sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito na ako'y hindi nakakakilala ng lalaki? Kasi po, siyempre, kahit na dalaga pa si Maria, alam niya na bago dumating yung paglilihi, siyempre, makakasumpong muna ng lalaki na kanyang magiging asawa bago siya maglilihi, bago magdalang tao, bago manganak. Kaya, nagtatanong siya, paano mangyayari? Wala ka namang lalaki. Sabi, at sumagot ang anghel, sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya naman ang banal na bagay na ipanganak ay tatawagin anak ng Diyos. Ibig sabihin, nililinaw ngayon ng Anghel Gabriel na maglilihim ngayon si Maria, hindi dahil nakasumpong siya ng asawa para sipingan siya, kundi lalang mismo ng Espiritu Santo na lililim sa kanya. Kaya naman, ang bagay o ang kanyang ipaglilih at ipagbubuntis at ipananganak, napapangalanan niyang Jesus, ang siyang tatawaging anak ng Diyos. Kumbaga, naunawaan na ngayon ng Maria. Dahil, una, yung takot inalis niya sa kanyang pag-iisip. Kaya naging preparado siya. So, kahit na sinabi pa lang ng anghel, inihanda niya na ang kanyang sarili. Nahanda niyang ipaglihim, ipagbuntis, dahil dalang ng Espiritu Santo ang kanyang ipanganganak na tatawagin o papangalanan Jesus. Ano pa sabi ng anghel? At narito si Elizabeth na yung kamag-anak ay naglihiri naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito'y ang ika-anim na buwan niya. Kumbaga, 6 months na. Ibig sabihin, 3 years after pa, sa kanya ipanganak si Juan Bautista. Samantalang, 6 months, pagdalaw ng Anghel Gabriel, magbibilang tayo ng 9 months bago ipanganak ang Mesiyas. At ito ang ika-anim na buwan niya na dati tinatawag na baog. Kasi po, tumanda na lang si Elizabeth, hindi po siya nagkaroon ng anak. Dumalaw din ang Anghel Gabriel kay Elizabeth. Unang dinalaw na si Zacarias. Samantalang si Elizabeth, patawa-tawa, paano mangyayari yan? Ibig sabihin dito, sapagkat walang salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ibig ko palang sabihin, lahat na ipinahatid ng propeta, lahat na ipinahayag ng mga anghel, may maging sa ngayon, ibanghilyo na binabasa natin mula sa banal na kasulatan, may kapangyarihan po pala ang ibanghilyo. Dahil po, ang ibanghilyo ito ang pumapasok sa ating mga tainga at nagbubukas ng ating unawa at ito po ang nagpapabago ng ating pagkakaroon. Kaya may kapangyarihan po siya. Maliban na nangyayari yung sinasabi, nagkakaroon pa ng kapangyarihan para baguhin ang isang tao sa oras na tinanggap ang salita ng Diyos. Sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyayari sa akin mga ayon sa iyong salita at iniwan siya ng anghel. Kumbaga, naging open na ngayon si Maria. Let your will be done. Mangyari ang iyong kalooban ayon sa iyong sinabi.
hindi na siya nagreklamo, wala siyang complaint. Ibig sabihin, sa sino man sa atin itinalaga at binigyan ng chance para gamitin ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang proseso nito, huwag tayong matakot. Ikalawa, isuko natin ang ating sarili gaya ni Maria na isinuko niya at pinabayaan niya na ang lahat ng narinig niya mangyari ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo man, galing sa ibang lugar, pinulot at pinagsama-sama sa lugar na ito, may purpose ang Diyos bakit tayo nandito para makinig ng ibang yan po ay para-parang lamang dahil kung minamahal tayo ng Diyos, padadakuin ka para marinig natin ang salita ng Diyos na siyang magpapabago at magtuturo sa atin upang sa ganon gawin natin ang kalooban ng Diyos. Siguro kung nandito na lang pakikibahagi natin. Salamat sa Diyos at ano man ang ating kailangan, karailingan, ilapit po natin sa Diyos. Pagkakaroon natin sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at magpagpalang umaga.